Sige po, isang pinagpalang araw pong muli sa lahat. Amen. Batiin nyo nga ulit yung katabi nyo. Kung babae, pinagpala ka sa babaeng lahat. Kung lalaki, pinagpala ka sa lalaking lahat. Amen. Dahil ang lahat ng nasa Diyos ay pinagpala. Amen. Sige po, tayo ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos at pinabababa ko lang ng konti yung aking init. Dapat laging mainit pagdating sa Lord. Amen? Pinabababa ko lang ng konti yung aking pawis. Ngayong umaga, magpapakilala muli at papaunawa sa atin ng Panginoon yung ating tema na nilalakaran. Amen? Dapat memorize na yan. Pag sinabi ko yung tema natin, i-recite nyo. O taste and see that the Lord is good. Mula sa Psalm 34 verse 8. Diba, kung meron tayong isang mamememorize na verse sa buong taong na to, ito na ang i-memorize natin. Amen? Kaya, may mabigat mang pinagdadaanan, balikan mo, o taste and see that the Lord is good. Ibig sabihin, sa anumang pinagdadaanan mo, ipapakita sa iyo ng Panginoon yung kanyang kabutihan. Amen? Amen? Dapat kumbinsido kayo. Amen? Amen. Ginagaya ko lang yung lakas ng boses ni Elder Tess. Pero maya-maya baka maugusin. Hawig na ba? Hawig na ba? Kasing lakas ba? Tumataginting. O, ayan. So, mag-aaral tayo muli, ang sabi ng salita ng Panginoon mula sa Psalm 77 verse 14, You are the God who works wonders. You have made known your might among the peoples. So, obvious naman kung ano yung ating pag-aaralan, kung ano yung naka-bold at naka-highlight na pula. You are the God who works wonders. Ibabalik tayo ng Panginoon sa pag-aaral kung paano niya pinakita yung kanyang mga gawa na walang katulad, mga gawa na imposible. Sa Tagalog, ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga at iyang kadakilaan mo'y nahayag sa nasa nilikha. Ibig sabihin, tapos na. Marami nang maisulat sa Biblia kung paano ipinakita ng ating Panginoon, kung paano ang kanyang mga gaway kahanga-hanga para matupad yung kanyang plano at layunin. Amen? Maging ang kanyang kalooban para matupad sa kanyang mga tinawag na bayan at syempre, yung itinatayo niyang kaharian. Amen? Kasi tayo rin ay bayan ng Diyos, hindi lamang ang Israel. Lahat ng itinuring na Diyos na anak niya ay napabilang na sa kanyang kaharian at ang kanyang bayan. Amen? Ang title ng ating pag-aaral, God of Wonders. Diyos ng kagila-gilalas na mga gawa. Pag sinabing wonders, hindi yung ano ba yung natutulala? Posible. Natutulala, nagugulat. Pag sinabing God of Wonders, ito yung hindi mo maunawaan, may mga supernatural na mga pangyayari, mga bagay na imposible, pero nagiging posible dahil sa Diyos. Amen? Kaya mamamangha ka na lang, mapapaisip ka na lang, ano nangyari yun? Parang hindi magagat ng iyong kaunawaan kung paano nangyari, kung paano natupad. Dahil limitado
ang kayang isipin ng tao. Pero ang ating Diyos ay Diyos na hindi malilimitahan ang kapangyarihan, hindi malilimitahan ang karunungan, hindi malilimitahan ang kabutihan. Amen? Amen. Palakpakan nga natin ang ating Diyos na yan. At sa ating pag-aaral, babalikan natin ulit, paano ba naipakita ng Panginoon yung kanyang kagilagilalas na mga gawa, yung kanyang mga kamanghamanghang gawa sa kanyang bayan. Alam niyo ba kung saan natin kukunin yung ating pag-aaral? No answer? Sa Deuteronomy, ito ay dulo na, pero sa aklat ng Deuteronomio o Deuteronomy, natin kukunin ang ating pag-aaral. And the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand and an outstretched arm, with great deeds of terror, with signs and wonders. Pinakita ng Diyos yung makapangyarihan niyang kamay. Ano sabi dito? With signs and wonders. Bakit ginawa yun ng Panginoon? Para ipakita niya, siya lang ang nag-iisang Diyos. Siya yung Diyos na walang katulad, hindi maikukumpara sa anumang tao, sa anumang bagay, sa anumang kapangyarihan. Ano ang sabi sa Tagalog? Kaya kinuha niyo kami sa Ehipto, Panginoon naming Diyos, sa pamagitan ng dakila niyong kapangyarihan at nakakatakot na mga gawa. Gumawa kayo ng himala at mga kamanghamanghang bagay. Yung mga nakakatakot na gawa, para yan sa hindi mga anak ng Diyos. Ang dala nun sa kanila ay takot. Pero sa mga anak ng Diyos, sa bayan ng Diyos, yung mga ginawa ng Panginoon ng mga himala, iyon ay kamangha-mangha. Amen? O alam nyo na kung saan natin kukunin yung ating pag-aaral? Saan? Kaninong istorya? Amen. Meron pa bang hindi nakapanood dito ng The Ten Commandments? Lahat ba nakapanood ng Ten Commandments o yung movie ng Moses? Dapat si Jessie na lang yung hindi nakapanood noon. Amen? Sa tuwing mahal na araw, lagi ang pinapalabas. Kaya kung hindi nyo pa napanood, masarap balik-balikan yung istorya ng deliverance. Deliverance of Israel from Egypt. Amen? Maraming ginawa ang Panginoon doon bago sila nakarating sa lupang pangako. Pero meron lamang tayong 5 bagay na pag-aaralan ngayon. Amen? Medyo mahaba. Pero dadampot lang tayo kung ang eksaktong, kukunin lang natin yung eksaktong verse na tumutugon doon sa mga kamangha-mangha at kagila-gilalas na ginawa ng Panginoon. Kaya natin siya tinatawag na God of Wonders. Amen? Ang una, the 10 plagues of Egypt. Ina-encourage ko kayo, basahin nyo mula chapter 7 hanggang chapter 12 ng Exodus. Amen? Diyan isinulat kung paano ibinaba ng Panginoon yung 10 salot. Amen? At yung mga salot na to ay hindi para sa mga anak niya, hindi para sa mga Israel. Ito ay para ipakita ng Diyos sa Ehipto na siya ang mas makapangyarihan sa mga dinidiyos ng bansang Ehipto. Amen? Kasi ang Ehipto ang Egypt, maraming
sinasambang Diyos. At yung 10 na to, kumakatawan sa mga Diyosa nila. Amen? Basahin natin, pero uunahin ko lang doon sa 6. Hindi natin babasahin yung chapter 7 hanggang 12. Dahil ito ay pinakita ng Panginoon, sinasabi dito sa verse 6, kung ano yung gagawin niya. Exodus chapter 6, verse 6. Say therefore to the people of Israel, I am the Lord, and I will bring you out from under the burdens of Egyptians, and I will deliver you from slavery to them, and I will redeem you with an outstretched arm and with great acts of judgment. Anong sabi ng Diyos? Acts of judgment. Yung 10 salot na yun, ito ay judgment para sa bansang Ehipto. Amen? Kasi yung salot na yan, bagaman nandoon ang mga Israelita, yung bayang Israel, hindi nila naranasan yung 10 salot na to. Ito ay para lamang sa mga Egyptian o mga Ehipsyo. Amen? Kaya ito ang sasabihin mo sa mga Israelita. Ako si Yahweh. Ililigtas ko kayo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Ipadarama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Paparusahan ko sila at kayo'y palalayain ko mula sa pagkaalipin. Amen? Diba? Mabigat ang kamay ng Panginoon para sa mga kaaway niya. Pero ang mga kamay niya ay kamay na mabuti at kamay na nagpapala para sa mga anak niya. Amen? Amen? Kaya ito yung ating itanim. Anak ako ng Diyos. Ang kamay ng Diyos ay humahawak sa akin. Ang kamay ng Diyos ang nagpapala sa akin. Ano man ang umaalipin sa akin sa kasalukuyan o anuman ang nagpapahirap sa akin sa kasalukuyan, palalayain ako ng Diyos mula sa mga iyon. Amen? Amen? So, iyan yung ating una. Balikan lang natin ng mabilis para ipaalala sa atin ano ba yung 10 salot na tinanggap ng mga Ehipsyo o salot na naranasan sa Egypt. Una, yung salot ng dugo. Yung tubig ay naging dugo. Amen? Wala silang makuha na tubig na malinis na maiinom. Pero ang compound o kung saan naninirahan sa Goshen, hindi ito nangyari. Kaya may malinis na tubig ang mga Israelita. Pangalawa, salot ng mga palaka, mga frogs. Nagkalat sa kanilang lugar, sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, wala kang mapupuntahan na walang mga palaka. Diba, siguro ang ingay ng panahon na yun. Diba, pagka sabay-sabay na kumukukak ang mga palaka, siguro ang ingay, walang katahimikan. Pangatlo, salot ng gnats. Ito ay isang uri ng lamok. Nakagat na ba kayo ng lamok na ang tawag ay niknik? Niknik. Di ba Tita Sabel may niknik? Hindi na yata ginagamit yun. Yung pag nakagat ka, naiiwan yung sakit, yung hapdi, parang ang tagal-tagal na hindi maalis yung katig. Yung mga Ehipsyo no, walang ginawa kundi magkamot. Baka sugat-sugat na yung kanilang mga balat. Amen? Sugat-sugat na yung mga balat, dumating pa yung salot ng flies o mga langaw. Di ba ang mga langaw? Dinadala ko kayo sa imahinasyon na makita ninyo kung paano ang epekto ng salot.
Maaring sugat-sugat na sila dahil sa kamot, pagkakamot, dumating ang salot na mga langaw. Di ba ang langaw ang pinupuntahan? Mga sugat. Amen? Ibig sabihin, pinupupog din sila ng mga langaw. Dahil ang gusto ng mga langaw ay yung amoy na yun, ating nga yung pinupuntahan ng langaw ay ang dumi. Di ba kung may sugat ka, may amoy yung sugat. Kaya gusto nilang malamang sila ay pinupupog ng mga langaw. Pagkatapos ng langaw, salot naman ng livestock. Ibig sabihin, yung mga alaga nilang hayop namamatay, nagkakasakit, hindi napapakinabangan. Amen? Katatapos lamang na yung salot ng mga pagkamatay ng kanilang mga alagang hayop, dumating naman yung boils, mga pigsa. Tama ba? Pigsa o pigsa? Pigsa. Sino ang hindi nakaranas na magkapigsa? Na pigsa? O talaga, pinagpala kayo. Hindi yata ako naniniwala, Kevin, na hindi ka nagkapigsa. Hindi ba? Di ba? Para gumaling siya, kailangan lumabas yung mga mata, tinatawag nilang mata. At pinipiga pa yun. Di ba napakasakit nun? Madalas, saan lumalagay ang pigsa? Minsan sa kilikili, sa singit, minsan sa puwet, kung saan pinapawisan. Ibig sabihin, walang nararanasang sa panahon ng salot na to, walang naranasang kaginhawaan yung mga Ehipsyo. Ang sumunod na dumating, umulan ng yelo. Siguro sa panahon nila ngayon, pagpapasalamat nila pag umulan ng yelo dahil sa sobrang init. Pero yung mga yelo na yun, bloke-bloke. Pag bumagsak at tinamaan ka sa ulo, patay. Amen? Hindi maliliit na yelo yun, hindi maliliit na parang snow. Kasi kung sinabing maliliit, yung parang snow, hindi hail ang sasabihin. Kaya ito, umulan ng yelo. At yung mga yelo na yung gabato kalalaki. Amen? Pag tinamaan ka, sa katawan, sa ulo, masakit, may bukol ka. Amen? Ang sumunod, locust o mga balang. Kung hindi naapektuhan yung kanilang pananim dahil nauna yung mga alagang hayop, yung mga balang naman, sinira yung lahat ng kanilang pananim. Wala silang maani, wala silang mapakinabangan. Biruin mo kung matagal kang nag-araro, matagal kang nag-alaga ng pananim, wala kang pinakinabangan. Amen? Ang sumunod, yung plague of darkness. Ilang araw na naging madilim. 3 lang, mukha bang 5? 3 days. Pero hindi sila sinikatan ng araw, hindi sila sinikatan ng buwan. O 1 oras na walang kuryente, magrereklamo na kayo? 2 oras, magrereklamo na kayo? 3 oras, magrereklamo na kayo? 3 araw ng kadiliman. Amen? Napakahirap sigurong kumilos nun. Hindi mo alam kung umaga na, hindi mo alam kung gabi. Kasi puro gabi. 3 araw na puro gabi. Hindi mo alam kung anong oras dapat ang gising. Hindi mo alam kung anong oras dapat ang tulog. Amen? Kasi alam lang natin, gigising na pag sumikat na ang araw. Matutulog na pag lumubog na ang araw. Amen? At yung huli, death of firstborn. Namatay yung kanilang mga unang anak, mga panganay na lalaki.
Amen. Laki siguro ng pagpapasalamat ng mga may anak na ang panganay nila ay babae. Pero hindi pa rin. Naging pangalawa man yung lalaki, iyon pa rin ang tinitingnan na panganay na lalaki. Kasi iyon yung unang anak na lalaki. Amen? Muli, sa sampung ito, pinakita yung kapangyarihan ng Diyos, yung kamay ng Panginoon na maaring magparusa sa lahat ng kumakalaban sa kanyang bayan. Sa lahat ng umaapi sa kanyang bayan. Sa lahat ng hindi kumikilala sa kanya bilang tunay na Panginoon. Amen? Amen? So pagka tinanong kayo kung ano yung 10 salot, dapat memorize na natin yan. Amen? At yung para sa pangalawa, ito ay, sabi nga, habang nagaganap yung ika-10 salot, may ginagawa naman ang Panginoon para iligtas yung kanyang bayan. Ano yung ginawa ni Lord sa pangalawa? Iyan ay tinatawag the Passover. Bago nangyari yung ika-10 salot, inutusan ng Panginoon si Moses na sabihin sa mga Israelita kung ano ang gagawin. Amen? Kukuha sila yung halaman na tinatawag nilang hisop, ilalagay nila doon sa pinatay nilang tupa o dugo ng hayop at ipapahid sa hamba ng kanilang mga pinto. Amen? Mahirap Tagalogin, pero sabi lang lalagpasan ng angel of death yung mga bahay na pinahiran na dugo. Amen? Amen? Anong sabi ng salita ng Diyos? Exodus 12, verse 13. The blood shall be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you, and no plague will befall you to destroy you when I strike the land of Egypt. Amen? Dapat makita ng mga anghel na pinadala ng Panginoon para patayin yung mga anak na lalaking panganay, ang titingnan niya yung dugo na ipinahid. Amen? Napakasarap isipin na alam ng Lord kung sino yung lalagpasan at alam ng Lord yung mga bahay na dapat pasukin at patayin yung mga batang lalaking panganay. Sa Tagalog, dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalagpasan ko at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinarurusahan ko ang buong Ehipsyo. Amen? Ito ay isang simbolo rin kung paano iniligtas ng Panginoong Hesus yung ating mga kaluluwa sa walang hanggang kamatayan sa impyerno. Amen? Ang dugo ng Panginoong Hesus na nasa atin, iyon ang titingnan ni Lord para hindi tayo ipadala sa impyerno. Amen? Kaya napakahalaga ng dugo. Sila ay nag-aalay ng dugo para hugasan, linisin ang kanilang kasalanan. Yung panahon nila, dugo ng hayop. At hindi lang basta-basta hayop. Ito ay hayop na inalagaan, hayop na talagang inihanda para maging mabuti, malusog, para sa pag-aalay ng kanilang dugo, para linisin, tubusin ang kasalanan. Amen. Pero tayo, wala tayong hinanda. Amen? May hinanda ka ba para tanggapin ang dugo ng Panginoong Hesus?
May inalay ka ba para tanggapin ang dugo ng Panginoong Hesus? Wala. Ang Panginoong Diyos Ama ang naghanda para sa Kanya at ibinigay para sa atin. Amen? Amen? Kaya yung ating kaligtasan, nasa kamay lang ng ating Diyos. Wala sa mga kamay ng iba. Wala sa relihiyon, wala sa magagawa mo. Ito ay tanging Diyos lamang ang may gawa. Amen? Ang susunod, ano yung ipinakita ng Diyos? Kung paano siya naging mabuti, kung paano niya tinulungan at ginabayan ang bansang Israel. Ito ay isang journey. Amen? Kaya ang tawag dito ay Exodus, exit, paglabas doon sa hindi ipinangakong bayan sa kanila. Amen? Papunta sa bayang ipinangako. Amen? Ang susunod, the pillar of cloud and fire, ang haliging ulap at apoy. Siguro kung hindi ka namangha sa mga naunang mga nangyari, pero physical mong nakikita na may pillar of cloud at pillar of fire, wala kang gagawin kundi magpasalamat, humanga, mamangha sa makapangyarihang Diyos. Amen? Biruin mo, naglalakad kayo. Nandyan yung ulap na sinusundan nyo. At paggabi, nandyan yung apoy. At hindi yan basta ulap at apoy. Nandyan yung presensya ng Panginoon. Amen? Exodus 13 verse 21. Dito malinaw na sinabi, and the Lord went before them. Kasama nila ang Diyos, hindi malayo, hindi nasa langit na nanonood lang. Kasama nila mismo ang Diyos. Yung presensya ng Diyos ay kasama nila. And the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead them along the way. Kasi nung panahon nila, walang yung mga kalsada na alam mo na iyon yung daan papunta. Talagang desyerto. Ang desyerto na nilalakaran mo, pag humangin, walang mga bakas. Nabubura yung mga bakas. At walang matitira na makikita mo, ay ito ay pathway, daanan talaga to. Ito yung madalas na daanan. Amen? Kaya kailangan nila ng gabay habang sila'y naglalakad papunta sa lupang pangako. And by night, in a pillar of fire to give them light, that they might travel by day and night. Ang Panginoon ang nagbibigta nung kailan sila lalakad, kailan sila mamamahina, kailan sila hihinto, kailan sila magpapatuloy sa kanilang biyahe. Amen? Amen? Yun nga lang, sobrang dilim, makakita ka ng isang kislap na liwanag, ay pagpapasalamat mo na. Dahil sa maliit na liwanag, makikita mo, nakakapagbigay ito ng gabay para makita mo yung lalakaran mo. May nakasubok na ba ng naglakad sa dilim na wala talagang nakikita, yung tinatawag na pitch black? May nakasubok na ba na naglakad sa sobrang dilim, yung tinatawag na pitch black? Talagang wala kang makikita. Ikaw ay parang bulag sa kadiliman. Wala? Mamayang gabi, subukin ninyo. Takpan nyo lahat ng bintana,
na pwedeng sumiwang ang liwanag, patayin nyo ang lahat ng ilaw. At tingnan nyo, kung mapupuntahan nyo yung paligid-ligid sa bahay nyo na hindi kayo mabubugbog. Amen? Amen? Siguro kung mula bata ay ikaw ay bulag na. Ibig sabihin, kabisado mo na, ilang hakbang, andyan na yung hagdan, ilang hakbang, ayan na yung kusina, ilang hakbang, ito na yung papunta sa CR. Sabi nga pwede mong ma-memorize. Pero, kung ikaw ay normal na sanay na may liwanag, mahihirapan ka. Kaya yung bansang Israel, wala silang kahirap-hirap. Ang gagawin lamang nila ay sumunod at makinig. Amen? Sumunod at makinig. Mabilis ba ako? Mamaya babagal. Ang sabi sa Tagalog, ang Panginoon ay nangunguna sa kanila. Sa araw, sa isang haliging ulap upang patnubayan sila sa daan. At sa gabi ay isang haliging apoy upang tanglawan sila. Upang sila'y makapaglakad sa araw at gabi. Amen? Sa kapanahunan natin, ano ang sinasabi na pwedeng gawin ng Panginoon? Saan ka man utusan ng Lord na pumunta, gabi man o araw, sasamahan ka ng presensya niya. Kaya hindi ka dapat matakot. Amen? Kung may inuutos ang Panginoon, gabi man o araw, sunod ka lang. Dahil sasamahan ka ng presensya ng Panginoon. Gagabayan ka niya. Amen? Kaya lang, ang mahirap sa atin, lagi nauuna yung takot. Pag sinabing, Pastor Manny, mag-mission ka sa, ano ba gustong mag-mission? Sa Nigeria? Sa Iraq? Sa Iran? O gusto mo sa Indonesia na lang? Pag inutusan ka ng Lord, Pastor Manny, Manuel Salita, ikaw ay inuutusan ng Lord na mag-mission sa Indonesia o sa Malaysia, tutuhugin mo yun kasi magkatabi lang yun. Ano ang iyong magiging tugon? Hindi siya ang nag-yes, Lord. Iba yung nag-yes, Lord. Ikaw ba gusto? Si Sister Vivian yata ang gusto pumunta doon. Biglang iisipin mo, bakit sa Malaysia o Indonesia? Alam nyo ba, matindi ang persecution doon. Matindi ang persecution doon sa mga nagmi-mission. Dahil ayaw nilang mahaluan yung kanilang pinananampalatayaan. Amen? Amen? Matindi. Talagang pag nalaman nila na nagtuturo tungkol kay Jesus, nagtuturo tungkol sa Biblia ng mga Kristiyano, hinuhuli at kinukulong. Amen? Pero sabi nga, kung utos ng Panginoon, malinaw mong narinig, sasamahan ka niya sa iyong gagawin. Amen? At pang-apat, the crossing of the Red Sea, ang pagtawid sa dagat na pula. Ito ay inilagay pa sa isang awit. Amen? Alam niyo ba kung bakit tinawag na dagat na pula yan? Ha? Hindi niyo pa ba yan napag-aralan sa Survey of Old Testament? Meron tayong dalawang estudyante dito kayo ng Bible School. Amen? Kasi nagpupula ang tubig dahil pula yung kanyang buhangin. Di ba pagka kung ano yung nasa ilalim ng dagat, nagre-reflect yan
sa tubig. O minsan, pag tinamaan ng sinag ng araw, madalas ang nakikita natin blue or green. Pero sa kanila, iba daw ang nagre-reflect na kulay, reddish. Amen? Ito yung panahon na nagbago na naman ang isip ng parao. Diba, tuwing magpapadala ng salot, papalayain na, umalis na kayo. Pero pabago-bago ng isip yung parao dahil pinapatigas ng Lord ang kanyang puso. Amen? Bakit? Kasi hindi pa tapos yung pagpapakita ng Diyos ng kanyang kapangyarihan sa kanyang bayan. Gusto ng Diyos ipamalas sa bayan ng Israel na walang katulad ng kanyang kapangyarihan. Na ang kanyang kapangyarihan ay hindi maaaring ihambing doon sa iniisip ng tao na kapangyarihan ng kanilang Diyos-Diyosan. Amen. Ano ang ginawa? Sabi nga, hahabulin sila. Sabi, nasa dead end sila. Sa harap nila, yung dagat, sa likod nila, hindi sila pwedeng bumalik dahil nandyan na yung kawal ng mga Egyptyo na dadakip sa kanila. Wala na silang babalingan. Anong ginawa ng Diyos? Itinaas lang ni Moses yung kanyang tungkol. Amen? At nahati ang dagat. Ang sabi sa salita ng Diyos, lumakad sila sa tuyong lupa at sa kaliwa at kanan nila ay yung tubig na hindi tumatakip sa kanila. Amen? Hindi ba nakakamangha yan? Maglalakad ka sa gitna ng dagat, pero sa dalawang gilid mo ay tubig. Ang Diyos lamang ang tanging makakagawa niya. Amen? Ang Diyos lamang, ang kapangyarihan lamang ng Diyos ang posibleng gumawa ng bagay na yan. Amen? Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Sa Exodus 14, verses 21 to 22. Then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord, hindi si Moses ang gumawa, and the Lord drove the sea back by a strong east wind all night, and made the sea dry land, and the waters were divided. Minsan kasi sa ibang pagtuturo, na kay Moses na yung kapangyarihan. Kaparaanan lamang si Moses. Siya ay naging daan lamang para ipamalas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Verse 22, and the people of Israel went into the midst of the sea. On dry ground, the waters being a wall to them on their right hand and on their left. Amen? Iruin mo, naglakad sila. Nakalimutan mo i-research kung gaano kahaba yung kanilang tinawid, kung gaano yung haba ng dagat ng Red Sea. Pero mahaba-haba rin. Amen. Meron bang dagat na maikli? Gano'n na lang isipin nyo, hindi po pwedeng ilog lang ito. Mahaba-haba rin yung kanilang nilakad at hinintay ng Lord. Dahil ginulo ng Panginoon, ng mga anghel ng Panginoon, yung mga humahabol sa kanilang kawal. Para hindi nila maabot agad kung saan yung lugar ng dagat hanggang hindi natatapos yung pagtawid ng mga Israelita. Amen? At kasama na doon yung kanilang mga alagang hayop. Dahil ang sabi sa dulo, yung ilog na nahati, tumawid rin yung mga kawal ng Egyptyo at sila ay nalunod. Amen? Amen? Ganyan, magligtas ang Panginoon. Katagalog, itinamat
Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na ipinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Biruin nyo, kung magdamag yung pag-ihip ng hangin para mahati ang dagat, ibig sabihin magdamag na nakataas yung tungkod ni Moses. Napagod ba siya? Oo. Ako nga, 5 minutes lang na nakataas. Nangangalay ako eh. Amen? Yung pang magdamag na nakataas yung tungkod. Amen? Pero, anong pinapakita dito? Dahil utos ng Diyos, nandun yung kakayanan na magawa yung utos ng Panginoon. Kaya huwag ka magsasabi, Lord, pagod na po ako. Lord, sawang-sawa na po ako. Lord, kailan ba matatapos ito? Eh kung sabi ng Lord, magdamag, eh di magdamag mo gagawin. Amen? Lord, ayoko na po. Mayroon bang dumating sa mga pagkakataong gano'n na? Amen? Sa Facebook, minsan-minsan lang ako nagbabrowse. Pero may mga nagpo-post kasi na nakapublic yung kanilang wall. Kaya kahit hindi ko sila friend, nababasa ko yung kanilang mga post. Amen? May isang nag-post doon na sabi niya, gusto ko nang lisanin ang buhay na ito. Ibig sabihin, gusto na niyang mamatay. Siya nga magdidesisyon kung ba yan siya mamamatay. Amen? At meron naman na ang panalangin naman ay para sa kanilang mga kaaway. Lord, parusahan mo po itong tao na to. Amen? Diba? Pag nakakita kayo ng gano'n, pag-pray nyo. Amen? Pag nakakita kayo ng gano'n, pag-pray nyo, dahil iyon ay isang magandang gawa na maaari natin gawin. Nabasa mo yun, hindi dahil wala lang, nabasa mo yun kasi ipinakita sa iyo ng Panginoon. Amen? Kaya panalangin nyo kahit hindi nyo kilala. Lord, hipuin mo po yung puso ng tao na to. Baka napakahirap, napakalalim ng kanyang pinagdadaanan na gusto na niyang mamatay. Pero sa iyo, Panginoon, may pag-asa. Sa iyo, Panginoon, may paglaya. Sa iyo, Panginoon, may solusyon. Amen? Ganon din naman, yung nag-post na gusto na niyang mamatay yung kanyang kaaway. Hipuin ang kanyang puso na matuto siyang magpatawad. Amen? Marami kasi, kahit mga Kristiyano na hirap magpatawad sa mga nakagawa sa kanila ng pagkakasala. Bakit? Kasi yung kaisipan, inapi ako, nasaktan ako, puro ako, ang focus, sarili. Amen? Matuto rin tayong mag-abot ng pagpapatawad. Bakit? Tayo rin ay nakatanggap ng pagpapatawad. Tayo rin ay pinatawad ng Panginoon kahit hindi tayo karapat-dapat bigyan ng kapatawaran. Amen? Amen? Diyan tayo patuloy na binabago ng Panginoon. At yung panglima, bread o yung tinawag nilang manna and quail from heaven. Tinapay at pugo mula sa langit. Ito ay literal na umulan. Umulan. Ito naman ay sabi nga ay parang mga hamog, dew. Yung mga puting hamog na nalaglag, parang isdog. Pero yung mga nalaglag na yun na parang hamog, ay pwedeng gawing tinapay. Amen? At nung nagreklamo na sila, nagsawa sila sa tinapay, umangal, tinuin mo pumupunta sa lugar nila yung mga pugo. Amen?
At hindi sila nahihirapang hulihin. Amen? Ibon ito eh, lilipad to eh. Pero sadyang dumating sila doon para maging pagkain ng mga Israelita. Hindi sila nahirapang hulihin. Kusang nagpapahuli yung mga pugo na ito. Hindi pa ako nakakain ng karne ng pugo. Kasi walang 1-day-old pugo. Meron ba? 1-day-old chicken lang eh. Yung 1-day-old chicken, yung sisiw, na binebenta na tinrito, nakatikim na ako. Nasa naman chicken, pero yung pugo, hindi pa ako nakakain ng karne ng pugo. Kung bibigyan niyo ako, titikman ko naman. Amen? Malamang masarap. Sino na nakakain dito ng karne ng pugo? Masarap ba, Pastor Charles? Mas masarap ba kaysa sa chicken? Mas malasa. Bakit? Alam nyo ba, ang itlog ng pugo ay mas masarap kaysa itlog ng manok. Amen. Kahit napakaliit na piraso noon, ang katumbas na sustansya noon ay katumbas ng mas malaking itlog ng manok. Amen? Kaya nga minsan pagka hindi mo na-control ang sarili mo, yung pag may nagtitinda ng sabas, plastic, meron pa bang gano'n na nagtitinda ng itlog ng pugo? Di ba, uubusin mo yung isang buong plastic. Pag bata ka pa, okay lang. Pero pag nasa 50 ka na pataas, high cholesterol ang ating aabutin. Amen? Nagpapataas siya ng cholesterol. Amen? Di ba? Umulan ng tinapay at umulan ng pugo. Kumakain sila araw-araw na hindi nila pinagtrabahuhan. Hindi sila nagtanim. Hindi sila nag-alaga ng pugo, pero araw-araw pinupulot nila. Amen? Pinupulot na lamang nila yung kanilang pag-araw-araw na pangailangan. Kaya nga, di ba sa prayer, give us this day our daily bread. Sapat ang grasya ng Panginoon sa bawat araw. Hindi naman masamang pagplanuhan yung isang meal mo na isang linggo, pero sinasabi ng Panginoon, sapat sa bawat araw ang kanyang biyaya. Amen? Ang nakakalimutan ni Kambal, hindi dapat palakad-lakad gawain na. Ang nakakalimutan lang ng mananampalataya para maging karapat-dapat sa araw-araw na pagpapala ng Panginoon ay yung pagsunod sa Lord. Amen? Di ba? Kalakip ng pagsunod ang pagpapala. Paano mo tatanggapin yung pagpapala ng Lord kung hindi ka naman sumusunod? Sa mga magulang, natatandaan ko, madalang na bang mangyari yun? Pag may ginawa kang kasalanan kay inang, hindi ka bibigyan ng baon. Amen? 25 centavos lang ang baon namin noon, kid. 25 cents. Nung high school, 50 cents na. Kasi nakakabili ka lang noon ng 10 centavo na tinapay. Amen? Kami lang ba umabot noon? Si Ate Norma, naabutan pa. O sila pala, 10 lang. Angat na pala ako noon, 25. Di ba? Yung mga magulang nga, ang parusa nila, sige, wala kang baon ngayon, o kaya sabi lahat ng benepisyo mo bilang anak, hindi ibibigay ng magulang. Amen? Pero ngayon,
Wala yatang magulang na hindi magbibigay ng baon sa anak dahil ayaw na magutom. Amen? Pero alam mo talagang wala. Pasensya na anak, tiis-tiis muna ngayon. Candy lang ang maipapabaon mo sa'yo, sabayan mo ng pag-inom ng tubig. Amen? Pwede naman. Bakit hindi? Dapat lang maunawaan ng mga anak na may kahirapan ang buhay. Amen? At huwag silang magkumpara doon sa mga ibang bata na may kakayanan na magbaon ng ham sandwich. Amen? Amen? Sa buong pag-aaral ko, hindi na ako nakapagbaon ng ham sandwich. Peanut butter sandwich lang. Amen? At saka ano yung matamis na mura kesa sa peanut butter? Coco jam. Amen? Kasi madalas yun lang meron sa bahay. Pero ang Panginoon, pinakita niya kung paano siya nagbibigay ng pangangailangan sa araw-araw ng kanyang bayan. Amen? Exodus 16 verses 11 to 13. Medyo mahaba lang to, 3 verses. And the Lord said to Moses, I have heard the grumbling of the people of Israel. Biruin mo, kagagaling lang nila na ipinamalas ng Panginoon yung mga kamanghamangang gawa, nagre-reklamo na. Grumbling. Nagre-reklamo na sila. Pero pinakita pa rin ng Diyos yung kanyang kabutihan. Say to them, at twilight you shall eat meat, and in the morning you shall be filled with bread. Then you shall know that I am the Lord your God. Amen? Nasa disyerto sila. Diba sa disyerto, wala namang mga halaman dyan. Wala namang mga nag-aalaga ng hayop dyan. Pero araw-araw tumatanggap sila ng tinapay at karne. 13, in the evening, quail came up and covered the camp. And in the morning, dew lay around the camp. O ito yung sinasabi ko parang mga hamog na ginagawang tinapay. Sa Tagalog, sinabi ni Yahweh kay Moises, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila, sa pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Ito all you can. Hindi sinusukat. Hindi, bibigay ko lang yung kaya na makagawa ng isang tinapay. Ito, hanggang kaya mong kainin. Amen? Pero may utos din kung ano yung enough, kung ano yung kaya mong kainin, iyon lang ang kakainin mo at kukunin mo. Sa gayoy, malalaman nilang ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Kasi kung babasahin natin ang kwento, yung mga pamilya na kumukuha ng sobra, natutunaw yun. Hindi na nila papakinabangan, nasisira yung kinabukasan. Gusto ng Lord palagi, fresh bread ang kakainin mo. Sariwa, ayaw niya yung tira nung nakaraang araw. 13, nang magtakip silid, dumagsa sa kampo ang napakaraming tubig. Kinaumagahan naman ay makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Amen? Ang Diyos laging nagbibigay ng sobra. Hindi tira-tirahan, hindi pa konti-konti. Pwedeng sobra o pwedeng tama lang sa pangailangan mo. Amen? Kaya madalas sinasabi ko, pag sobra ang meron ka ngayon, para sa iba na yun. Para makagawa ka ng mabubuting gawa para sa
pangalan ng Panginoon. Hindi para sa sarili mo, hindi ginagawa mo para sa Panginoon. Amen? Ayan. Ayan ang itsura ng disyerto na kanilang nilakaran. At ang Diyos ang gumabay sa kanila para makatawid at makalabas at makapasok sa lupang pangako. Marami pang ginawa ang Panginoon sa panahon ng kanilang paglalakbay. Bakit? Kasi ilang taon silang nanirahan sa disyerto. 40 years. So sa ating buhay, pwedeng nasa 40 years tayo na nasa disyerto. Ang Diyos lang ang makakapagsabi kung kailan ka na aalis sa disyerto ng buhay mo. Amen? Amen? Ilang taon, sabi ng Lord, makakaranas ka pa ng yung sapat-sapat lang. Iyan ang disyerto mo, sapat lang o minsan kulang ang pangailangan mo. Siya ang magtatakda kung kailan ka lalabas sa disyerto na yan ng paghihirap. Amen? Amen? Ako, lumabas ako sa disyerto ng paghihirap. Nasa 30 years old ako. Matagal din, di ba? Matagal-tagal din. Ibig sabihin, sobra na sa pangailangan ko at sobra na para sa mga magulang ko yung kinikita ko. Amen? At ngayon, nandun na, nakatayo na ako sa lupang ibinigay ng Diyos, yung lupang ipinangako niya sa akin. Bawat isa sa inyo, may lupang ipinangako ng Diyos. Ibig sabihin, iyon yung magandang buhay, yung buhay na kasiyasiya, mananahan ka sa lupain na yan, na makakaranas ka na magandang buhay at kasiyasiyang buhay. Amen? Amen? Kaya ito yung pinapakita ng Lord. Yung mga Israelita, 40 years siyang naglakbay. Pero hindi nagkulang ang Panginoon sa kanilang pamumuhay sa disyerto ng 40 taon. Narating din nila yung lupang pangako. Ibang henerasyon na to, kasi dalawa lang yung sumama sa lupang henerasyon. Pero ito pa rin ay, sabi nga, sa lahi pa rin ng Israel galing yung nakarating sa lupang pangako. Amen? So, pinapakita ng Lord, ano ang disyerto ng buhay mo ngayon? Diyan ka lang, aalisin ka ng Panginoon. Matuto ka lamang magtiwala, manampalataya, sumunod. Amen? 3 lang. Manampalataya, pwedeng gawing 4, maghintay sa Panginoon. Manampalataya, magtiwala, sumunod, maghintay, at darating ka sa lupang ipinangako ng Panginoon. Amen? Balikan natin, taste and see God, the God of wonders, ang Diyos ng kagila-gilalas na mga gawa. Ano ang 5 bagay na ipinakita ng Panginoon sa kanyang bayang Israel? Una, yung 10 salot, the 10 plagues. Pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan na pinahirapan niya yung Ehipsyo, pero ang mga Israelita ay hindi. Pangalawa, the Passover, ang paglalagpas sa mga tahanan. Namatayan ng anak ang bawat tahanan na may panganay na anak na lalaki. Pero ang pamilya, ang bayan ng Israel ay hindi nakaranas nito. Biniligtas sila ng dugo na inutos ng Panginoon na ipahid sa hagdan ng kanilang tahanan. Pangatlo, the pillar of cloud and fire. Nung naglalakbay na sila, naglalakad na sila, sinamahan sila ng haliging ulap at haliging apoy na nagiging gabay nila sa kanilang
paglalakbay. Pang-apat, the crossing of the Red Sea. Biruin mo, hinati yung dagat para sila ay makatawid. Pwede rin gawin ng Panginoon ang paghahati ng dagat para sa atin. At yung panglima, umulan ng tinapay at ugo. Bread or manna and quail from heaven. Nagaling sa langit. Amen? Sa ngayon, hindi aktwal na umuulan ng material na gagawing tinapay at umuulan ng pugo. Pero nagpapaulan ng Diyos ng kanyang pagpapala. Amen? Hindi pag lumipad sa bakuran mo, yung manok ni kapitbahay, hindi pinaulan yun ni Lord. Kailangan isoli mo, hindi sa yun. O may dumapong kalapate, hindi ko alam, niluluto ba ang kalapate? Kinakain ba ng tao ang kalapate? Yung panahon nila kinakain eh. Kung walang umaangkin, kasi ang kalapate marunong umuwi. O dumapo man sa bakod mo, pumunta sa bakuran mo, hindi pa sinasabing iyon na yun at bigay ni Lord. Kung hindi mo matrace yung may-ari, maghintay ka lang ng mga 2 araw, 1 araw, kasi hahanapin na ng may-ari. Hindi sa'yo yun. Amen? At dito na ako magtatapos sa verse na to. Psalm 40 verse 5, many, Lord my God, are the wonders you have done. Many, marami. The things you plan for us, none can compare with you. Were I to speak and tell your deeds, they would be too many to declare. Napakarami ng mga kamangha-mangha, kagila-gilalas na ginagawa ng Panginoon. Amen. Pwede ko bang sabihin, tingnan mo sarili mo. Kung may salamin ka, tingnan mo ang sarili mo. Bakit? Isa ka sa kagila-gilalas, kamangha-manghang niligtas, ginawa, binuhay ng Diyos. Amen? Hindi ka man magandahan sa sarili mo. Sabi nga ng salita ng Diyos, you are fearfully and wonderfully made. Isa ka sa kamangha-manghang ginawa ng Panginoon. Hindi dahil ginusto ng magulang mo, nabuhay ka, naging tao ka, dahil ginusto ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. At basahin natin sa Tagalog. Pinarami mo, O Panginoon kong Diyos, ang iyong mga kagila-gilalas na gawa at ang iyong mga pag-aalala sa amin. Walang maaaring sa iyo ihambing. Kung aking ipahahayag ang mga iyon at isasaysay, ang mga iyon ay higit kaysa nabibilang. Pagtulog mo mamaya, alalahanin mo, isipin mo, Lord, ano ba yung mga kamangha-manghang ginawa mo sa buhay ko, sa pamilya ko? At ibalik mo sa Diyos yung papuri at pasasalamat. Dahil buhay ang Diyos na kumikilos sa iyong buhay at sa iyong pamilya. Amen? Muli, palakpakan natin ang Panginoon. At ngayon ay dadako tayo sa communion, sa Holy Communion. At habang ipinamamahagi yung elemento ng communion,